Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat lahat. Ay papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos na masiglang awitin. Awitan ng Panginoon. Blessed be the Lord my rock. Praise God. Magandang kayo ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Magandang Panginoon. Yes, God. Will train my hands for war. My feet must fall back. Blessed be the Lord my rock. Blessed be the Lord my rock. Who trained my hands for war. My feet must fall back. The snare is broken, yeah. The snare is broken, and we have escaped out from the snare of the fowler. The snare is broken. The snare is broken, and we have escaped. I've seen the name of the Lord. One more time, blessed be the Lord my rock, who trained my hands for war. My feet must go back. One more time, blessed be the Lord my rock, who trained my hands for war. My feet must go back. The snare is broken. The snare is broken, and we have escaped out from the snare of the fowler. The snare is broken. The snare is broken, and we have escaped. I'll sing the name of the Lord, the voice of the Lord, the voice of the Lord will shatter the enemies, and self-search he will strike them down. One more time, the voice of the Lord will shatter the enemies, and self-search he will strike them down. And every strike that he lays the woman who doubles them on the ground will be to the music of tambourine and the making of a joyful sound. And every strike that he lays the woman she doubles them on the ground will be to the music of tambourine and the making of a joyful sound. One more time, the voice of the Lord, the voice of the Lord will shatter the enemy. With self-search he will strike them down. The voice of the Lord, one more time. The voice of the Lord will shatter the enemy. With self-search he will strike them down. And every strike that he lays on them, must he topples them on the ground, will be to the music of tambourine and the making of the joyful sound. And every strike that he lays on them, must he topples them on the ground, will be to the music of tambourine and the making of the joyful sound. Oh, army of God, rise, never fail. Oh, army of God, rise and sing of your soul. With his praises in your mouth, declare the word of the Lord, and execute the vengeance of our God, and the judgment of we shall believe. Oh, army of God, arise, arise, one more time. Oh, army of God, arise and sing
set of me. Oh, army of God, arise, arise. Napapalapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God, praise the Lord. Awit tayo sa Panginoon, malumanay ng winging, awit natin Diyos. This is my desire. Hallelujah. Praise God. We need your presence, O God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Isang pawit na natin, Panginoon. Yes, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All that is within you, God. All that is within me, I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, yes, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Isa pa, palapakan natin, pagkakalan sa iyo, Pastor Jesus. Pero pasalamat sa Panginoon, ibigay na sa ating mga buhay. Salamat sa ating Diyos. Hallelujah, thank you, Lord. Glory to Jesus. Salamat sa pagtuloy sa ano. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Praise God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, thank you, Lord. Praise the Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah, we adore you, yes, God. I give you my soul. I live
your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I love every breath that I take. Every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me, oh God. Lord, have your way in me. For the last time. Lord, have your way in me. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. You're the Alpha and Omega. Nothing is impossible to the Lord God Almighty. Hallelujah. Amen. So, dahil po tayo sa ating prayer request, prayer and announcement. Sama po natin sa panalangin ng ating President, Bongbong Marcos Jr. at ang iba pang government officials na naniniwala kailangan po natin ng patnubay at intervention ng ating pong Panginoon. At isama po natin sa panalangin ang church leadership, ang fellowship po ng church, sa pangunan po ni Pastor Greg Mitchell, sa President Arizona, sa Guam, USA, Pastor Jesse Clark, and sila Pastor Joe Campbell, sila Pastor Tom Payne, sama po natin sila sa panalangin, mga international leaders po natin, Pastor Harold Warner, Pastor Paki Raj, at sa Mandaluyong po, dito sa ating national leader, at sa Pilipinas, sa Mandaluyong, Pastor Boyan Desubida. At sama rin po natin sa panalangin ang mga regional leaders ng ating bansa, sa Davao, Pastor Frank Beloventura, sa Tacloban, Pastor Naro Bugday, sa Lucena, Pastor Ernie Herentes, sa Cebu, Pastor Charlie Carrias, at sa Iloilo City, si Pastor Yana Silville, maging ang ating Mother Church, sa pangunan po ng ating pastor sa Baclaran, Pastor Rico, and Sister Chona Herrera. Samahan po natin ang mga fellow Baclaran daughter churches sa Kupang Alabang, sa Signal Taguig, Poblacion Alabang, Molino, Bacoor, sa Paliparan, Cavite, sa Tondo, Manila, Tansa, Cavite, at sa Sugat, Paranaque, maging sa Caloocan City. Nakikita niyo po ang kanilang pangalan sa screen. Inyo po silang ipanalangin, sambitin ang pangalan nila sa bawat umaga, maging ang mga granddaughter church po ng Baclaran, sa lugar ng Magallanes, Cavite, Pastor Melvin David, sa Santa Maria, Dasmariñas, Pastor Jonathan Chavez, and sa GMA, Pastor Jess Pancho, sa Isabela, Ilagan po ni Pastor Larry Dumaya, at sa Naik, Cavite, Pastor Jeffrey, isama rin natin ang ating mga missionary churches, ating pong church sa lugar ng Vietnam, sa UAE, Abu Dhabi, sa Laos, Vientiane, Laos, at sa Japan, ang ating pong mga church doon sa Malaysia. Isama po natin sila sa panalangin. Kailangan po nila ng tulong ng ating pong Panginoong Diyos. At sama po din natin ang Antipolo Church, syempre, sa pangunguna ng ating pastor, Pastor Ramil Salacena, ang kanyang family, at magkaroon ng spiritual and financial breakthrough sa lugar na to. Patuloy pa rin ang Lord magligtas ng mga kaluluwa at maghubog ng mga buhay ng mga tao pwede niyang gamitin sa church. Kailangan po natin ng mga katulong, katuwaan sa gawain ng Panginoon, sa natin yung kaligtasan, unang-una ng ating mga mahal sa buhay. Sila po yung mga kilala, salvation and deliverance, makalaya sila sa gapos ng kasalanan, gapos ng bisyo, at mga pagpapahirap ng kaaway, and then yung soul lock-in na mga new converts, yung mga bagong tanggap po, sila po ay magpatuloy. In fact, meron po tayong bago, si Sister Mirna, sama po natin sila sa panalangin. Sila po ay bunga ng ating pananalangin at bunga ng survey. At
Panalangin po natin, magkaroon tayo ng sariling church building, Latin building, magkaroon din po tayo ng sariling transportation vehicle na pwede natin gamitin sa pag-outreach. Meron po tayo mga activities sa Teresa, meron po tayong meron po tayong mga Bible study doon. At dito po yung kanilang mga pangalan, sama po natin sila sa Panginoon, sina Sister Daisy Santos, Sister Amelia Salvador, and Sister Julia Pareja, sina Sister Francine Villanueva, ang kanilang pong family. At ipanalangin natin sa kanila po magsimula ang church doon sa Teresa at magbangon ang Panginoon ng tao na gagamitin niya para sa lugar na yan. At sama din natin sa panalangin yung mga may karamdaman po. Nasa unahan po sina Sister April Garcia, Pastor Tongpeng, sina Bonifacio San Pedro, Kalusugan pa rin, kina Albert Phil San Pedro, Lita Loli Lasaga Dulog, maging sa ating kalagitnaan, kung meron kang karamdaman sa po natin sa panalangin, sina Joseph Paragas, si Shafirna po, Paragas, and Padagas. Hindi pa rin na-check na po. Padagas. Pasensya na po. At Padagas, sorry. Justin Padagas and Mirna Padagas. Kasi pag pinag-pray nyo, ibang Justin at Mirna. Sama na rin po natin, Sister Anna. Meron doon sa may lugar yan. Kamatisan, yung may-ari po ng tindahan doon sa Bunga ng Desi Reynaldo Solen. Meron po siyang frozen shoulder sa aking pagkakaalam. Tama? Meron siyang frozen shoulder. So, panalangin po natin yan. At kung meron pa, kung meron ka karamdaman sa ating kalagitnaan, sa obedient po natin yan sa ating Panginoon, sino po sa ating kalagitnaan na may pangailangan? Lahat po tayo may pangailangan, kaya bago po tayo manalangin, isang palakpakan natin ang Panginoon. God, hallelujah! We glorify your name, we worship you, Jesus Christ. Kayo po ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon, sa umaga ito. Ang namin mga Panginoon sa lahat, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na trono, nagpapaambabang puso. Hinihingi namin ang pagsama ng banal mong Espiritu maging sa gawain ngayong umaga. Ikaw po ang manguna, maghahanda ng aming mga puso sa salita mo na aming pakikinggan. Kasi mo po ito ng banal mong Espiritu, ilagay mo ang iyong salita sa kanyang labi, Panginoon. Maging ang mga prayer requests ng lahat, Panginoon, bigyan mo po ng katagumpayan, ng katugunan, Panginoon, ng mga panalangin na ito. Hindi pa man, nilang inaangkin ang katagumpayan sa iyong pangalan, Panginoon. Lalabas din kami sa iglesia nito, Panginoon, hindi gaya ng dati, kundi dala ang pagbabagot yung salita, Panginoon. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabuna po ang bawat isa. At para po sa ating announcement, meron po tayong worship schedule ng Sunday. Ito po ay 10 a.m. ng umaga at meron po tayong panambahan din ng gabi, 6:30 p.m. Ito po yung mamayang gabi na kung nauuhaw ka pa sa salita ng Diyos, meron po tayong service mamayang gabi. At kung hindi ka naman makalalo ng Sunday or may kakilala ka, friends na hindi makadalo ng Sunday, meron po tayong Wednesday service. Yun po ay 6:30 p.m. din. At meron po tayong pananalangin. Araw-araw po tayo nananalangin at meron po naging bunga ang ating panalangin. Sister Mirna, sa Diyos po ang kaburihan. Nananalangin po tayo every 7 a.m. morning. Kung hindi ka po makadalo ng hindi ka makapanalangin ng umaga, meron pa rin po tayo pananalangin sa gabi. Open po ang church para sa pananalangin. Kahit alas 3 ng madaling araw, pumatok ka dyan, may tao siya natutulog, nandiyan na sa tabi ng pintuan, pwede niyo pong katukin. At yung ating conference, sama din po natin sa panalangin. Ang title po ay Supernatural Expectancy. Ayun po yung mga ngaral. Yan po ay sa araw ng May 4 hanggang Monday to Friday po yan ng May. Next month na po yan. Baka po mayroong pumunta dito ng Wednesday. Pastor, nasa ano pa bang Diyos? Ay, baka may pumunta dito, walang tao, nakasara yung pintuan. Ayan, i-announce na po natin. Walang tao dito ng time na yun. May 4 hanggang 8. Nandun po tayo sa Pioneer, Bayanihan Center. Doon po yan gaganapin. Yan po ay conference mula Monday ng gabi hanggang Friday ng gabi. Ano ko ba? Kung wala na akong nakalimutan,
ang ating pastor ang mag-a-announce. Minsan pa, habang lumalapit ating pastor, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hallelujah. So, ito pong Biyernes ay nagsagawa po meron po tayong ginanap na pastors meeting. Lahat po ng mga pastors natin buong Region 4 sa Katagalugan lang po, hindi kasama po ang Bisaya at ang Cebu at ang Eastern ba yun o Western? Eastern na Pastor Naro, hindi ba kasama yung buong Metro Manila lang, ilang bahagi ng Quezon Province ay kasama doon. So, ang naging aksain po ng aming meeting, siyempre yung ating yung edukasyon para sa aming mga pastor, aral para sa aming mga pastor, at pagkatapos mo ay dumalaw po kasi ang pinaka-OIC ng PSA sa Kamaynilaan at naging panaluhin po natin doon. Isa sa sinabi niya ay binanila sa atin. Alam niyo po, humama po sila sa atin. Kahit pa paano ay lumaki yung aking puso, tumaba sa Diyos ng Kapulihan dahil sinabi nila nung pinaka-OIC na yun, nagbuta ang pangalan niya. Siya yung may hawak ng buong Metro Manila. Sinabi niya na marami na raw silang church na pinupuntahan at nagse-seminar sila, pero kakaiba po daw ang ating fellowship. Kakaiba ang fellowship ninyo sa Diyos ng Kapulihan. Dahil napuna niya, sabi niya, nakita ko sa inyo mataas ang pagpapahalaga nyo sa legalidad. Kasi nag-seminar sila para sa krasam. Yung krasam, yung pag-aral nyo sa mga nabiyan na SO, sa kumukuha ng seminar para makapagkasal. SO, yung mga solemnizing officer, yung sabihin nun. So, krasam, natawag nila. So, at napatunayan nila, sabi nila, sa tanong lamang po ninyo, nakita ko na po na talagang kayo kakaiba. Dahil marami daw na ibang fellowship, ibang church, hindi na lang yung i-mention, hindi ko na lang i-mention, ay nakikita nila, kalimitan na iba ay nagpapalsipikan ng kanilang mga dokumento, nagkakasal kahit hindi dapat ikasal, pero sabi niya, pero sa inyo nakita ko ay pinapahalagahan niyo yung katwiran kung ano yung talagang totoo. Yung sabihin niya yun, halos magsigawan yung buong mga pastor. Kasi nagamat pinanggit na siya, sabi na siya nagbanggit nun eh. Kasi yung mga mga pare kami na nag-aakatay sa amin kita namin, dinodoktor nila yung mga issue nila eh. Hindi ako nagsabi nun, siya nagsabi nun. Sabi nyo, for example, yung mga picture na lang. Yung picture nakalagay, ayaw nilang tumanda. Yung picture nakalagay, kung titignan mo mukhang 20 years old. Pero pag nakita namin ng personal, 70 years old na ang itsura. Sabi na, bakit parang ano itong mga pare nito? Yun ang nasabi niya. Kaya pinuri niya yung ating kung ano daw talaga yung kwak. At sinabi nila na sa mga membro ninyo ay sabihin nyo sa kanila, pag may nagsesensus, sabihin niyo kung saan kayo dumadalo, kung saan kayo member. Kasi itinatala daw nila yun at nakikita nila yun. At mahalaga daw yun upang makilala yung fellowship ninyo. Kaya huwag nyo ikahiya. At huwag kayong magsabi, ang religion mo sa lagay ninyo, born again Christian. Sabi niya, centralized ang born again Christian. Lahat ay nagsasabi na born again sila. Tama yun, pati nag-success sinasabi nila, born again sila eh. Sabi nila, specific nyo, huwag nyo ikahiya yung pangalan ninyo, ng fellowship nyo, Father's House, Christian Fellowship, kasi makikita namin yan, at may malaking epekto yan sa inyo.
Kaya nanam si Pastor Boyet sa discipleship namin. Kaya pag may nag-CI sa inyo, may nag-census sa inyo, huwag niyo sabihin na born again Christian po. Centralize yung born again Christian. Marami nag-claim ng born again Christian. Ang sabihin ninyo, yung specific ninyo, the Father's House or the Father's House Christian Fellowship. Sabi nila, para pag nag-apply yung pastor ninyo, ng krasang, nag-apply ng solemnizing na officer, alam na agad na meron talaga akong church dito. Doon makikita na talagang may church. Kasi kailangan nyo, binibigyan ng ganon, binibigyan ng kahit-kahintulot na magkasal, sabi niya ay, ang mga binibigyan namin kung yung talagang pastor, yung meron talagang miyembro, at hindi kayo po pwedeng magkasal ng hindi ninyong miyembro. Yun sa sinabi niya. At marami po ako nakikita ng mga pastor nagkakasal ng hindi nilang miyembro. Kaya sabi nila sa akin, kaya umahanga ako sa inyo dahil nakikita ko ang commitment ninyo ay sa inyo lamang talagang ng miyembro. Yung time namin pumunta sa akin dito, hindi mo makakilala. Ang kakilala ko ng kaibigan ang nagsama dito. Pastor, pwede mo ba siya ikasal? Sabi ko, una, hindi kami nakakasal na hindi namin miyembro. Pangalawa, wala akong lisensya para magkasal. Dahil hindi pa ako nagkakasal. Pastor, ano naman, magbabayad po kami. Kasi kailangan po lang nila. Wala na. Maraming mo gawin nyo ng paraan, bakit hindi kami ganun? At yun ang pinihanga sa atin ng, alam palang nila yun, pinasasalit ko naman. Kasi kita yun yung ibinibigay nila lisensya, kita na yun, na ang church niya ay nasa Antipolo. At ang pangalan ng church na ay The Father's House. The Father's House, for example. Tapos makikita niya ang kikinasal sa Batista. Sino ang kikinasal ay Couple of Christ. Hindi kayo miyembro, huli ka agad. Kaya alam nila, kaya nasabi nila na nasabi nila, kami ko'y humahanga po sa inyo dahil nakikita namin ang inyong commitment ay talagang para lamang sa inyong simbahan at hindi kayo palapakan. Talagang pahinga namin palapakan talagang. Kasi kita yun bakit mo kinasal hindi mo naman miyembro? Yun ang yun, kaso yun. Nagiging bayaran. So yun lang, kaya yun na sinasabi ko sa inyo, pakilala kayo. Pag meron kayo na sa inyo, nag-census sa inyo, sabihin ninyo kung saan kayong church. Para kung sakali kayo ay kasi pag nagkasal ka ng hindi naman hindi mo miyembro, walang visa yun. Mapapawalan ng visa yun, mapapawalan ng likod. Kaya kailangan dapat talaga dun lang. Kaya napakalaki nalaga o napaka-importante nung natutunan namin ng baka bumilang na talaga natapos kami alas 3 na ng hapon. Napakahaba mula umaga hanggang alas 3 ng hapon. So at least naunawaan namin, malagayo sa aming mga pastor dahil kami nag-aayos ng buhay ng pamilya, inilalagay namin sa tama at kailangan ng karunungan talaga sa mga pastor dahil buhay ang ating ginagay. So yun lang, tayo po'y darahon ngayon sa salita sa isa pa sa gawain ng Panginoon tulad ng aking na dapat na isa pa sa maunawaan natin sa ating mga panauhin, sa ating first timer lang, sa totoo lang, hindi pa ito para sa inyo. Pero nais ko ipaabot sa inyo ang isang pangyayari sa Bible na one time na ang Diyos ay kumilos sa isang pupunan. Alam niyo po ang tanda. Ang pinakamahalaga po sa panahon natin na yung ikaw ay pinakausap ng Diyos. Napakatami natin religion. Palasa ang religion, kabila-kabila para ng mga tindahan sa paligid. Tabi-tabi na ang religion. Pero ang tanong doon, nangungusap pa sa iyo ng Diyos. Kasi kahit na ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, nasa iyo na ang lahat. Pero kung hindi mo na makararanasan ang pangungusap ng Diyos,
Walang kabuluhan lahat ng ginagawa mo. Walang kabuluhan lahat ng ginagawa mo. Ano sabi ng Bible? Ano mapapala ng isang tao, makamit man niya ang buong sanlibutan, kung ang buhay naman niya mapapahama. At ang isang tao, tanda ng isang tao, sumamba ng epektibo, sumamba siya kasi naramdaman niya ang kanyang ang pangungusap ng Panginoon. Pag pumasok siya sa isang local church, hindi na siya lalabas sa local church na yun na tulad ng dati. Yun ang maliit kong binabanggit. Yun ang tanda ng isang tao ay kinausap ng Diyos. Pumasok siya na chismosa sa isang local church, ilalabas siya na hindi na siya chismosa. Kapag pumasok ka sa isang local church na ikaw ay isang sabungero, tapos paglabas mo ng linggo, ng hapon, paglabas mo pa lang doon sa local church, diretso ka na sa sapungan. Walang saysayang pagsisimba. Hindi ka kinausap ng Diyos. Kaya tulad na sinabi ko, ang tanda ng isang tao ay kinausap ng Diyos, napakahalaga niyan. Walang saysay ang buhay ng tao kung hindi mo maranasan ang pag-uusap ng Panginoon. At sa Bible, makikita natin yung tanda ng pangungusap ng Panginoon. Ang tao kinikilos ng Panginoon, nagiging malaya, bakitay. Isa yan. Pastor, iyo lang yata ang comment ko yan eh. Basahin natin. Aklat ng mga Gawa, chapter 2. Sabi dito, si Pablo ay nangaral. Ito sabi dito, sa verse 37, Acts chapter 2, verse 37, ipinangaral ni Pablo na ipinatay ninyo at inyong ipinako ang may likha ng buhay. Ipinako niyo si Jesus, yun yung pangangaral niya. Sa verse 37, ganito ang sabi, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Yun yung tanda na sila'y kinilos ng Panginoon. Nasaktan ang puso nila. Pagkatapos noon, ang tanong nila, ano ang gagawin namin? Sa verse 41, ganito ang ginawa, ang nangyari doon sa mga taong kinilos ng Panginoon. Ang sabi nito, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita, ay mga bautismuan at nangabalagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat na nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Lahat ng kinilos ng Panginoon, kinausap ng Panginoon ng puso, matapos nila silang masaktan. Dahil kinilos ng Diyos ang puso nila, naging mapagbigay sila. Kaya ang tanda ng isang tao ay kinakausap ng Diyos. Sila'y sumasampalataya. Verse 45, at ipinagbibili niya ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang tao inikilos ng Panginoon, hindi mo mayaalis. Nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagsuporta sa gawain ng Diyos. Mabubuksan sila sa pagbibigay. Kung hanggang may maliban na lang sa mga bisita natin dahil hindi pa may masyadong unawa ito ginagawa natin. Pero kung ikaw ay 3 taon na sa church na ito, 2 taon ka na dito sa church, nung mga kilala na ako sa Panginoon, 1 buwan pa lamang ako, nagtinda na ako ng unang para na makasuporta sa gawain ng Diyos. Buwan pa lang. Pero kung ikaw ay 2 taon na, kung i-smith ka pa rin, dating sa pagbibigay, wala na siguro yung group si Pastor, kaya hindi ng group nila. Nawala yung sabihin. Ibig sabihin niya may ganda na hindi ka pa kinakausap ng Panginoon. Dahil sa Bible na pinag-aralan natin, lahat yung 3,000 yaon na nasaktan ang una sa pangungusap ni Pedro,
Ang sabi ko, mabuksan sila, matuto sila magkibay. Hindi na, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat. Ayon sa pangailangan ng bawat isa, yun ang tanda ng isang tao ay pinipilos o pinakausap ng ating Panginoon Jesus. Hindi ko na yung mga mananapit para sa gawain ng ating Panginoon. Pero diretso ko pala. Yung kinalaman sa pangangaral ko yan, para maunawaan ko kung ano ibig sabihin mo. Praise God. Hawakan ko si Phil para tayo pangunahan dito. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at lupa, ang dalangin ko po ipagkalangin mo ang iyong mga anak. Hinihingi ko po, Panginoon, i-bless mo po sila. Sinasawata ko, espiritu ng kasalanan, kahirapan sa buhay ng iyong mga anak. Malanakman ang sakit, karamdaman, at mga hindi karaniwang pangyayari akin na sinasawata sa buhay ng iyong mga anak upang ang iyong mga anak ay maging malaya o dakilang Diyos at ma-enjoy ang pagkapala mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. I got my mind made up. Praise the Lord. Pag kayo magpakasal, lalo miyembro ka doon, at ayaw ka ikasal, tanggal ang lisensya. Hindi po pwedeng tumanggi. Wala kang pera, gusto mo magpakasal. Ayaw maki-effort yung pastor mo o yung ano, tanggal ka. Okay, sa ating po mga Bible, Matthew chapter 8, verse 5, hanggang 10, ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 8, verse 5 to 10. Tulad ng aking sinabi, walang kasaysayan o walang kabuluhan ang buhay ng isang tao kung hindi niya nararanasan ng pangungusap ng Panginoon. Napakahalaga. Dito sa mundo na ating ginagalawan, ang pinakamahalaga rito ay yung kinakausap ka ng Panginoon. Dahil kung hindi ka kakausapin ng Panginoon, walang mangyayari. Walang patutunguhan ng buhay ng isang tao. Dahil maliban ang isang tao ay pinusin. Ngayon, sa panahon natin, ang pinagsisikapan ng tao ay kung paano kumita. Kaya kahit araw ng linggo, ang isip lagi ay kung saan kikita. Nawala na sa isipan nila. Araw ng linggo, kailangan na marinig ko, makausapin ako ng Diyos. Maunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang pangungusap ng ating Panginoon. Matthew chapter 8, verse 5 to 10. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhid. At nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako, at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Markahan niyo, tulayan niyo yung pangungusap na kasunod. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Ang senturyon, ipinakikita niya na napakahalaga ang pangungusap ng Panginoon. May sakit ang kanyang alila at ang hinihingi niya'y mangusap ang Panginoon para sa kanyang alila. Ang hinihingi niya sa Panginoon ay pangungusap.
Magsalita ka, Panginoon, para sa ating alila. Ituloy natin. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumalaon, at sa isa halika at siya lumalapit, at sa aking alipin gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Nais mo muna tayo panandaliang manalangin, dakila at tapat na Diyos. Tulad ng iyong salita na nilagay mo sa lingkod mo, ang dala. Dalangin ko'y mangusap ka sa aming mga puso. Pampalahin mo ang iyong salita. Huwag kaming lumabas na hindi mo kinausap ang bawat isa. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap the importance of God speaking. Ang kahalagahan ng pangungusap ng ating Panginoon o pagsasalita ng Panginoon. Bakit napakahalaga sa senturyon ang pangungusap ng Panginoon? Dahil ayon sa senturyon, kapag ang Panginoon ay magsasalita, mayroong kapangyarihan na isasagawa. Inihalintulad pa niya ito sa kapangyarihan o authority na mayroon siya. Na kapag siya'y nagsalita, mayroong taong gagalaw o kikilos dahil siya'y opisyal ng militar. Kapag siya'y nagsalita, hindi maaaring ang tao hindi gagawa. At inalintulad niya sa ating Panginoon kung sa atin ay ganon. Higit na may magagawa kapag ikaw ang nangusap. Yun ang ibig sabihin ng senturyon. Kung bakit siya lumapit sa senturyon, ang adhikain niya ay pagalingin ang kanyang alipin. Alipin lang niya yun, ha? Alila lang niya yun. Kaya yan ang mga tamang leader na dapat namumuno sa bansa natin. Alipin lamang niya, pero yung kanyang pagmamalasakit, kitang-kita natin. At ang hinahangad niya, Panginoon, hindi ko na hinahangad na pumasok ka sa kupungan ng aking tahanan. Sabihin mo lang, mangusap ka lang. May mangyayaring napakahalaga. May magaganap kapag ikaw ay nangusap. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kung lalaki, napakalaki ng pananampalataya mo. Kasi mayroong mga tao na kapag mayroon silang karamdaman sa pamilya nila, kailangan napakahalaga sa kanila na dumalaw ang pastor. Paano kayo? Walang problema doon. Kaya lang ang ano nila doon, kapag hindi dumalaw yung pastor, pag hindi pumasok ko sa loob ng tahanan nila, hindi walang mangyayari. Pero itong taong ito, anong sabi niya? Hindi na kailangan magkabala ka pa. Sabihin mo lang. Mangusap ka lang. Hindi mo na kailangan puntahan mo pa ako rito. Mangusap ka lamang at mayroong magaganap. Hindi maaring wala. Kaya nasabi ng Panginoon sa lalaking ito, napakalaki ng pananampalataya mo. Alam ko, gustong-gusto natin mangusap ang Diyos sa ating buhay. Pero ang tanong, paano nga na ang Diyos ay mangungusap sa ating buhay? Paano mangyayari ang mga bagay na ito sa inyong pagkaunawa? Gaano kahalaga para sa inyo ang pangungusap ng ating Panginoon? Ulitin ko, alam ko, gustong-gusto natin mangusap ang Diyos sa ating buhay. Pero ang tanong, paano nga ba na ang Diyos ay mangungusap sa buhay natin? At bakit napakahalaga sa senturyon ang pangungusap ng Panginoon? Ito ang dahilan, naunawaan ito ng senturyon. May mga nagaganap pag ang Diyos ay nagsasalita. Una, mayroong naliligtas. At ang Diyos ay nagsalita, hindi maaaring walang maligtas. Lucas sa chapter 19, verse 9. Ito yung si Zaccheo. Ang sabi rito,
Sa Lucas chapter 19 verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Kaya kapag ang Panginoon ay nagsalita, mayroong naliligtas. Isa pang bagay, mayroong nagaganap na himala. May nagaganap na himala, basta't ang Diyos ay nangusap, mayroong nagaganap na himala. Nang mangusap po ang Diyos sa akin, may himalang nangyari sa buhay ko. Dati po akong ex-convict po ako, hindi ko ikinahihiya. Dati akong bilanggo, nakasuhan ng illegal possession of firearms dahil illegal ang trabaho ko. Produkto ng broken family. Pero nang mangusap ang Diyos sa aking buhay, binago niya, pinalaya niya ang inyong lingkod. Ito ang ibig kong sabihin, na kapag ang Diyos ay nangusap sa puso ng tao, mayroong nagaganap, hindi maaaring wala. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng authority. Kaya sabi ng centurion, kapag sinabi ko doon sa akin na sasakupan, halika rito, lalapit at lalapit siya. Hindi maaaring hindi. Isa pang bagay, mayroong nakakalaya. Matthew chapter 8 verse 13, at sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka ng iyong lakad, ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyong mangyayari, at gumaling ang kanyang alila sa oras na yaon. Mayroong nakakalaya sa karamdaman, sa bisyo. Ay ang panalangin ko sa bawat isa sa inyo, Lord, kausapin mo ang sambahayan ito. Lord, kausapin mo ang taong ito. Talagang iniiyak ko sa Panginoon dahil alam ko kung bakit hindi siya makalaya dahil hindi pa nangungusap ang Diyos sa puso niya. Kaya yun ang panalangin ko. Lord, kausapin mo siya. Personal encounters para sa iyo. Isa pang bagay, pag ang Diyos ay nagsasalita, nagkakaroon ka ng kinabukasan. Kaya napakahalaga, wala tayong future malibang kinusin ng Diyos, kausapin ng Diyos ang puso mo. Hanggat hindi kinakausap ng Diyos ang puso mo, patungo ka sa kapahamakan. Kontrolado ka ng kasalanan. Kaya wala tayong future hanggat hindi tayo kinakausap ng Panginoon. Lucas chapter 23, verse 43. At sinabi na sa kanya, ito yung lalaking na tinapos sa ibabaw ng krus, sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dating magnanakaw. Notorious na magnanakaw. Itinako kasabay ni Jesus. Sa Katoliko, tinawag nila ito si Stas o kaya si Dimas. Pero sa Bible, wala nakalagay na gano'n. Sumampalataya siya sa Panginoon. Bago siya sumampalataya, unang-muna yung isa na magnanakaw, sinabi ko, boom! Ikaw ang Misayas. Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Pero sinawatas siya ng isa. Ikaw ba natatakot? Tayo na sa ganitong katayuan dahil ginawa natin na nararapat sa atin dahil marami tayong ginawang kamalian, marami tayong pinatay, ginahasa, pinagnakawan. Pero ang taong ito walang anumang ginawang masama. Tapos sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Nang magsalita si Jesus, kinabukasan, destiny sa lalaking magnanakaw. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pinapakita ito na kapag ang Diyos ay nagsalita, mayroong future ang tao. Isa pang bagay, pag ang Diyos ay nagsalita, nagkakaroon ng seguridad ang buhay ng tao. Hanggat ang Diyos ay hindi nagsasalita, hindi mo nararanasan na kinakausap ka, wala kang seguridad. Kahit kumuha ka ng ano-anumang card, ano-anong pasiguro, SSS, GSI, GSIS, CAP, meron ka pa ba ngayon? Ayala, kahit life insurance, kahit ano ka. Hanggat ikaw ay hindi kinakausap ng Diyos, nang diretsahan sa puso mo, wala kang seguridad. John chapter 10 verse 28 to 29, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Untouchable ka. Kapag ikaw ay kinakausap ng Panginoon, untouchable ka. Walang makagagalaw sa iyo. 29,
dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni Numan sa kamay ng Ama. Sino makakapagbigay ng ganyang kasiguraduhan? Ang sabi ng ilan, Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag, bankrupt. Asan na yun? Asan na yung Bangko Pilipino? Sister Merna, alam ko, inabutan niya yung Bangko Pilipino, may wala na. Bankrupt. Bangko na ngayon. Sabi nila, subok na matibay, subok na matatag. Kaya para sa centurion, ang pagsasalita ng Panginoon ay napakahalaga. Kaya sinabi niya, sabihin mo lamang ang isang salita at sapat na iyon. Gayon kahalaga sa centurion ng salita ng Panginoon. Ganun ulitin ko, alam na centurion mayroong nagaganap pag ang Diyos ay nangungusap. Para sa iyo, gaano ka nasasabik sa pangungusap ng Diyos? Gaano kahalaga sa iyo ang pangungusap ng Diyos katulad ka ba ng centurion? Alam niyo, pag ang Panginoon ay nagsalita, nagkakaroon ng katiyakan ng buhay ng tao. Ang Diyos ko'y hindi manghuhula. Hindi sumasablay ang salita ng Diyos, kaya dapat mong paglakakan ng diwala. Matthew chapter 21 verse 1 hanggang 4, nagsalita na minsan ng Panginoon. Ang sabi niya, pagpasok niyo doon sa big makakakita kayo doon ng isang asnong nakatali. Kalaban ninyo, may magsasabi sa inyo. Hindi pa niya nakikita yun ha, sinabi na ang yung future yun. May nagsasabi sa inyo, bakit niyo kinukuha ang asno? Sabihin mo sa kanila, kailangan nito ng Panginoon at ibibigay sa inyo. Ginawa niya yun upang ipakita sa mga alagad na kapag siya yung nangusap, iwan ang sablay. Kaya dapat mong pagtiwalaan. Matthew 21 verse 1 to 4, at magmalapit na nga sila sa Jerusalem at nagsidating sa Bethphage sa bundok ng mga Olivo. Nagsugo nga si Jesus ng dalawang alagad na sinasabi sa kanila, magsibaro kayo sa ngayong nasa tapat ninyo, pagdakil masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno, kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo ay sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at pagdakil sa nang ipadadala sila. At nangyari nga ito upang matupad ang sinasalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Kaya ang Panginoon ay hindi manghuhula. Dahil ang manghuhula sumasablay. Pero pag ang Diyos ang nagsalita, sigurado ka. Kaya nasabihin niya kay Pedro, pumunta ka sa laot, ihulog mo ang kawin, ang unang isda na tumagat, ibuka mo ang bibig, mayroon doon talento, ibayad mo, pinakabulis mo at sa akin. Hindi pa yung nakakanap. Pero pag siya ang nagsalita, talagang nangyayari. Amen. Katulad nga nung pangaral Pastor Boy dito sa Harvester Homecoming, sabi niya malapit na dumating ang Panginoon. Ang sabi doon, makakarinig mo, sabihin nyo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ano sabi, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng digmaan. Yung sinabi daw ngayon ng Panginoon, sabi nga ni Pastor Boy, nangyari-ari na ngayon. Kasi nung panahon nila, mga alagad, ang digmaan, hindi naman narinig. Wala alingaw, walang tunog. Dahil paano ang gamit? Maririnig mo lang ito, Rico! Kung gano'n ang maririnig mo. Pero ngayon, narinig mo, di ba? Ang kalingang mga digmaan, boom! Kita mo talaga, makikita mo pa sa satellite, sa mga Facebook, sa mga YouTube, nagliliparan yung mga misay, diba, nagtalaban, sinasalubong ng Israel. Kaya sabi niya yung alingaw-ngaw na yan, ito na yun yung sinasabi malapit ng dumating ng Panginoon. Kailan ba hindi sumasabay ang salita ng Panginoon? Kaya kung hindi ka pa kinakausap ng Panginoon, mapanganib yan. Kaya ang tanong na, pinakita ko sa inyo kung bakit mahalaga ang pag-uusap ng Panginoon. Introduction pa lang ito. Siguro wala ko na tayo matatapos nito. Ang tanong, paano mo nga na ang Diyos ay mangungusap? Paano mangungusap? Bakit napakaraming tao, 7 taon na sa church, hindi nakakalaga? Hindi mo makita na nangungusap ang Panginoon.
para pa rin silang si Islaw, palitaw, gulubong, lilitaw. Bakit? Ito ang unang tanda. Una, paano mangungusap ang Panginoon sa puso mo? Una, pag ang tao'y handang magbayad ng halaga. Kapag handa ka magbayad ng halaga, mangungusap ang Diyos sa iyo. Kaya hindi mo maranasan ang pangungusap ng Diyos sa iyo dahil abala ka sa trabaho mo. Puro pera ang nasa isip mo, nababalot ka ng takot. Ayaw mo magbayad ng halaga. Gusto mo ikaw ang babayaran ng halaga. Sa Lucas sa chapter 7, ang pagkasabi, karapat dapat na gawin mo ito sa Kanya. Itong ating teksto na ating binasa, ang katulad niya na kasaysayan ay isinulat, Matthew yan eh. Nabasa nyo natin kanina, di ba? Matthew chapter 8. Sinulat din niya ni Dr. Lucas sa Ebanghelyo ni San Lucas. At ganito ang pagkakasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas. At pagkakasabi, Lucas 7, nasabi rito, ang pagkakasabi, ang sabi rito, karapat-dapat na gawin mo ito sa Kanya sapagkat ipinagpapatayo niya tayo ng ating sinapuka. So sa madaling salita, yung centurion gumagastos siya ng halaga. Kaya alam niya yun eh. Kaya alam niya ang kahalagahan ng pangungusap dahil siya yung gumagastos ng halaga. Isa pang halimbawa si Cornelio. Bakit nangusap ang Panginoon kay Cornelio? Acts chapter 10 verse 1. Ang sabi roon, si Cornelio araw-araw ay naglilimos. Nagbibigay siya ng halaga sa mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya ang sabi roon, ang iyong gawa ay pumailang lang hanggang sa trono ng Panginoon. At bumaba ang isang anghel at sinabi, Cornelio, hindi mo nangusap sa kanyang Diyos. Personal. Na nangusap sa kanya. Bakit? Ano sabi roon? Siya'y walang tigil sa pamamahagi ng halaga. Kaya yung mga taong puwito tumastos. Hindi makakaratas ng pangungusap ng Diyos. Pangungusap ng Bombay ang maririnig niya. Due date mo na. Nasaan ka na? Kasi ayaw niyong gumastos, ayaw natin gumastos. Dadalo ni Jubilee, gastos yan. Harvester, gastos yan. O may hayo ka mamaya, tatapos ng service, gastos yan. Mga masahe ka, magka-tricycle. Kaya nga, dahil sa ayaw mo magbayad ng halaga, hindi mo maranasan ng pangungusap ng Diyos sa ulo. Ang nakikita mo lagi pangungusap, yung bill ng kuryente. Kailangan makapit. Ang laki ng kuryente. Wala kang makita. Wala kang marinig. Kaya itong taong ka na dumagalo, wala kang marinig. Kaya ang tanong mo natin, Lord, saan laro ng Diyos? Saan pinaakala ka usapin ka ng Panginoon? Isa pang halimbawa sa Sakay. Lucas sa chapter 19, verse 8. Una, nagbigay si Sakeo ng halaga ng panahon oras. Opisyal siya. Opisyal siya ng BIR. Umaisi siya ng BIR. Pero nung dumarating si Jesus, mangiit siya, pumunta siya sa isang punong malaki ng sigumoro, umakyat siya doon para makita niya ang Panginoon. Pagbibigay na yun ng halaga. Yung oras niya na pang-opisina, hindi niya na nagawa. Dahil kay Jesus. At nung makita siya ni Jesus, Sakeo, bumaba ka dyan. Lucas sa chapter 19 niya. Kailangan kami tumuloy sa iyo. Dahil tumuloy si Jesus sa bahay na. Si Jesus hindi nagsasalita. Pero tumayo si Sakeo. Inilabas ang lahat ng kanyang kayamanan at sinabi niya, Panginoon, narito lahat ng aking kayamanan ipinamamahagi ko sa mga dukha. Pero mo nagtanda siya ng ng ayuda. O pila yung mga Hudyo. Diba? Sabi mo, nung gawin nyo ni Sakeo, verse 8, ginawa ni Sakeo yung verse 9, nagsalita si Jesus, nangusap si Jesus, tumating sa tahanan ito ang pagliligtas sapagkat siya'y binhil ng Abraham. Diba?
Nagtuloy mo naligtas yung buong pamilya ni Zacchaeus. Dahil nagbigay siya ng halaga. Kaya ang pangungusap ng Diyos ay tinutugunan ng halaga. Kaya kung ayaw mo magbukod ng halaga para sa pangungusap ng Panginoon, huwag kang umasa ng mangungusap ang Diyos sa iyo habang nagtitinda ka ng tuyo. Naku, habang busy-busy ka sa trabaho mo, huwag kang umasa ng mangungusap ang Diyos sa iyo. Isa pang example si Moises. Hebreo chapter 11, verse 24 to 26. Alam natin si Moises ay pinadala ng kanyang ina. Pinaaro siya sa tubig at napulot ng isang anak ni Paraon. Kaya itinuloy siya, inadapt siya ng anak ni Paraon. Kaya, ang sabi sa Bible, siya ang papalit sa Paraon. Magiging siya hari. Pero ang sabi ng Hebreo chapter 11 verse 24 to 26 ay ganito. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises ay tumangking si tawaging anak ng babae ng Paraon na pinili pa niya ang siya'y tampalasin o tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Bayad siya ng halaga. Kaysa magtamulang nagsisikupas ng kaligayahan sa pagkakasala. Dahil naring malaking kayamanan ng kabustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Nagbayad siya, tinalikuran niya ang pagiging prinsipe o hari ng Ehipto. Kaya naman ang Diyos ay nangungusap lagi sa puso niya. Walang pinakamadakilang tao na buhay sa mundo na laging kausap ng Diyos kundi si Moises. Kaya naman pag sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay na ahati ang dagat. Bakit? Dahil nagbayad siya ng halaga. Hanggang ako magbayad ng halaga. Maging si Jesus, nagbayad ng halaga. Kaya laging tumutugon ng Diyos sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon, ng Ama? Ito ang anak kong lubos kong pinalulugdan. Ano ang dahilan? Dahil binayaran ni Jesus ng halaga. Kaya nang umusap lagi sa kanyang Panginoon. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Binayaran ng dugo ni Jesus. Ipinamusap ko na ito noong nakaraan. Kasi tinatawag na Panginoon, binayaran niya yun. Hindi dahil sa si anak na may likha ng buong sanlibutan. Kaya si tinawag na Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, binayaran niya yun ng kanyang banal na dugo. 1 Corinthians chapter 7 verse 23, sa halaga kayong binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. O si Jesus, na anak ng Diyos, nagbayad ng halaga. Tayo ba kaya? Ayaw natin magbayad ng halaga. At ang pangalawa, para mangusap ang Diyos sa buhay mo, pag ang tao'y naging mapagkusisa. Alam nyo, ang tao ay likas na mapagkusisa. At lumagas ka lang dyan, tumilap sa taas. Maisa mo, tatlo na kayo nakaganong sa taas. Tapos natin yun, makita mo, 10 na kayo na nakaganon. Dahil ang tao likas na mapagkusisa. Pero kung iyong pagiging mapagkusisa ay gagawin mo sa Panginoon, mangungusap ang Diyos sa buhay. Sino halimbawa nito? Si Moises. Sa Exodus, sa chapter 3, nakita niya habang siya nagpapastol ng tupa, nakita niya doon sa ibabaw ng bundok ay mayroong punong maliit na nag-aapoy. Nagbayad siya ng halaga. Iniwan niya ang tupa niya. Umakyat. Gano'ng kahirap yung umakyat ng bundok? Gano'n po kahirap yung umakyat ng bundok? Nagpakahirap siya. Kaya pag ang tao'y naging mapagkusisa, pumapasok yung curiosity, pumapasok yan yung salitang interest. Kaya minsan hindi mo maranasan ang pagkilos ng Diyos, wala kang ka-interest.
mas interesado kayo sa promosyon. Amen po ba? Mas interesado ka ay sa pagkita ng pananalapi. Pansinin natin, sa Exodus sa chapter 3, makikita natin doon, iba na bago ang kapalaran ni Moises. Dahil sa kanyang pagiging mausisa, ang Diyos ay nagsalita, Moises, Moises. Yung buko si Moises, nangilabot siya, dahil noon lang niya narinig ang tinig ng Panginoon. Alisin mo ang iyong panyapak. Yung palang salita na yun, alisin mo ang iyong panyapak. Pangungusap ng Panginoon yung pangalawa. Ibig sabihin nun, baguhin mo ang nilalakal ng iyong mga paa. Dahil ang paa mo, sapatos mo ay marumi ang laging pinupuntahan. Puro imig. Di ba? Kaya sabi na, alisin mo ang iyong panyapak. Halika! Isusubo kita kay Paraon! Future! Di ba? Sa salita pa lang na pinakita na ng Diyos, ito ang iyong future, makikitang leader ng buong Israel at kikilalangin ka ng buong mundo. Kaya yun yung sinabi ko sa unang pangungusap, dapat ang Diyos ay nangusap sa atin, nagkakaroon ka ng destiny, nagkakaroon ka ng kapalaran, nagkakaroon ka ng kinabukasan, dahil pag ang Diyos ay nagsasalita, ipinakikita na kung ano ang kinabukasan mo. Amen? Kaya sabi ko, maliban kausapin ka ng Diyos, mamamatay ka ng walang kabuluhan. Ang inyo kong lingkod, sino makapagsasabi bulol-bulol? Natatayo dito sa unahan, dating bilanggo, dating adik, produkto ng broken family, pero kinausap ng Panginoon ang aking puso. Amen. Natuto kong sumigaw sa lansangan at ngayon hanggang dito ako'y sumisigaw at sinasabi kong may kapalaran tayo, may future tayo kapag kinausap ng Diyos ang buhay natin. Paano nga tayo kakausapin? Kung ayaw natin magbayad ng halaga at kung ayaw mo namang maging mapagpusisa. Kaya tayo dumadalo ng impacting, harvester, nagiging mapusisa ka, anong mayroon doon? Anong kaibahan doon dito sa regular na gawain? Anong mayroon sa konferensya at dinagastusan ng milyon? Ano ba yung ibig sabihin? Nagiging ang yung interest. Ay, hindi, nagyayari lang yung interest ng ano ninyo, yung interest ng pera ninyo, kung paano lalaki, hindi yung interest sa kuwan. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Si Moises, nang marinig niya ang tinig ng Panginoon, na bago ang kanyang kapalaran. Tama po ba? Kung hindi siya kinausap, kung hindi siya naging interesado, hindi mo nagsasalita ang Panginoon nung nag-aalam tayo sa nagtupay. Ang ipinakita lang ng Panginoon, isang punong nag-aapoy. Ano yun? Bakit hindi nag-aapoy na puno nun? Bakit hindi nasusunod? Pupunta kaya ako, ay, ang dami mga kalakalagang lupa, paano ito? Baka may dumating na lupo. Ay naniniwala, may tinawag siya. Siguro baka may tauhan sa iyo. Bantayan mo muna yung mga lupa. Titingnan ko muna kung ano meron doon. Saan ka nagiging mausisa? Una, magbabayad ka ng halaga. Pangalawa, maging curious ka sa ginagawa ng Panginoon. Pangatlo, dito ako magtatapos pag ang tao ay handang tumuhod. Mangungusap ang Diyos sa iyo. Kung handa ang tumuhod. Pero kung sa panawagan pa lang ng pastor, pasok dito, labas dito, ay, hindi okay ito eh. May overtime kami. So, yun pala, may overtime lang sa fees. Ayan, sagot mo. Wanta na. Kakatalo ako. Ano yung ibig sabihin? Kung hindi ka tumutugon,
Alam ng Panginoon, labas na ang lipid ni Pastor, pero hindi sa pagsigaw, pero wala kang pagtugon. Pero tama naman ang timing naman ng pag-amen. Amen! Pero hindi man natugon. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng amen? Ang amen ay yes, opo. Yan ang ibig sabihin ng amen. Eh pag sinabing, kailangan niya, ihandog mo ang iyong buhay sa Panginoon. Amen! Ang ibig sabihin nun, yes. Ibig sabihin nun, gagawin mo. Yun ang ibig sabihin nun. Pag ang tao ay handang tumugod. Sa Isaiah sa chapter 6, verse 1, hindi bang ilabas yan? Isaiah sa chapter 6, verse 1. Isaiah sa chapter 6, verse 1, kasi hindi ko nakapag na copy, ako na lang babasahin. Ayan, noong taong mamatay ang Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayong mataas at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 2, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa ay may alang na pakpak na may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa, may dalawa na nandilipad sa kanya. Verse 3, at nagsisigaw ang isa't isa na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoon na maupo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Amen. At ang mga patibayan ng pintuan ay napilo sa tinig na sumisigaw, at ang bahay na puno ng usok. Verse 5, nang magkagay, sinabi ko, saba ko sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaki may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagay, nilipad ako na isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang pinuha ng mga pang-ibig mula sa dambana. Sa verse 7, at hinipon niya yun ang aking bibig at nagsabi, narito hinipon ito ang iyong mga lapid. Hindi mo nangungusap sa kanyang Panginoon, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. Verse 8, at narinig ko, nangusap ng Panginoon sa puso ni Isaiah, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, sinong susuguin ko? Sinong yayahon sa kanang amin? Ano sabi ko? Nang magkagayon, doon pa, verse 8, di pa tapos yun. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako, suguhin mo ako. Ang Diyos ay nangungusap sa tao kung handa ang mag-response. Hindi mangungusap ang Diyos sa buhay mo kung alam niya, hindi ka nag-response. Ano palatandaan nag-response ka? Palatandaan nag-response ka, nasa kawain ka ng Diyos. Di ba? Pag lagi ka nasa gawain ng Diyos, sabihin ko sa iyo, mangungusap ng Diyos sa buhay. One time, naranasan ko noon, pagod ako galing ako sa trabaho. Yung panahon na yun, ang trabaho ko yan, heavy equipment operator, grader operator, galing ako sa bundok, napapakat ng bundok. Pagod ako bilang sa araw, hinihingit pa ng makina. Pagdating ko, naalala ko, ay, meron nga pa ng jubilee. May gabi na, hapon na yung mga alas 6 na, kasi yung ano noon eh. Sinama kami yung pumili kami. Pumunta kami ni Mama. Doon na ako nakaranas. Matagal na akong Kristyano. Ayaw ko muna gusto sa amin na mag-alila. Nagtaka. Pagpasok pa lamang doon sa church, nag-aawitan. Ang awitan ay mabilis. Hindi mo na matandaan, parang mabilis yung awitan eh. Bigla na lang ako, basta bigla na magbag yung loob ko. Hanggang sa pumasok ako sa loob, lumuluha. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, lumuluha sa harap. Ang bilis ng awitan, masigla. Hindi ko lang malaman na yun, siguro ay God's not dead. Pero yung umiiyak ako ng iyak, hindi ko alam kung pinagtitinginan ako. Ganun din. Kasi kay Sir, ganun din yan. Iyak ng iyak mo sa loob. Hindi malaman ko ang iyak. Nagtaka na yung mga mananampalataya yung pag-iyak ng iyak. Minsan may pagkakataon na tinikilos na ng Panginoon. Eh, paano kung pinagbigyan ko ng katawan ko? Pagod ako. Madami pa namang anak. Hindi na muna ako pupunta.
Naranasan ko yan. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Ang Diyos mangungusap sa iyo kung handa ka mag-response. Si Pablo, sa Acts chapter 22 verse 7 to 10, ang sabi roon, si Pablo panahon na ito yung manguusik. Ang sabi rito, inuusik niya ang iglesia. Sa verse 7 ng Acts chapter 22, at ako'y nasubasok sa lupa dahil magkakita sa kanyang Panginoon. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusik? At ako'y sumagot, sino ka baga Panginoon? Sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusik. At sa katunayan, nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw na dapat hindi nila narinig na ang tinig na nagsasalita sa kanya. Sa kanya lang nagsasalita, sila ang nakakarinig. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? Handa sa mag-usap. Mag-uusap ang Diyos sa kanya. Yes, nag-imberdugo siya ng mga Kristiyano, pero nang kausapin siya ng Panginoon, ang tanong kaagad niya, ano ang gagawin ko? At sabi ng Panginoon, magpili ka, pumarong ka sa Damasco, at do'y sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. Kaya pag ang tao ang handang tumugon, handa siyang magbayad ng halaga. Ulitin ko. Kapag handa kang tumugon, magbabayad ka ng halaga. Isang halimbawa ay si Abraham. Tumugon si Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ibigay mo sa akin ang nag-iisa mong anak. Anong sabi doon? Madaling araw pa lang gising na si Abraham. Pinagsipat na ng panggatong yung kanyang anak ni si Isaac. Tapos anong ginawa? Pumunta siya doon sa bundok ng Moriah. Iginapos si Isaac at iyakan doon. Kaya nangungusap ang Diyos kay Abraham dahil tinawag siyang kaibigan ng Diyos dahil pag ang Diyos ay nangusap sa kanyang puso, handa siya magbayad ng halaga. So, dulan ang buhay ng kanyang anak, nag-iisang anak. Gusto mo mangusap ang Diyos sa buhay? Handa ka pa magbayad. Iyoko natin ang ating mga ulo. Alam natin, napakahalaga ng pangungusap ng ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi, walang kahuluhan ng buhay mo hanggat hindi nangungusap ang Diyos. Hanggat hindi nangungusap ang Diyos, kahit anong local church ang pasukin mo, lalabas ka pa rin katulad ng dati. Walang pagbabago. Walang kahuluhan ang buhay ng tao. Kaya napakahalaga nararamdaman mo ang pangungusap ng Diyos sa buhay. Ayaw lahat ay tumayo. Aawitan natin ang Panginoon ng isang awitin. Nakakahamon ng mga lalaki ng Diyos. Nang kausapin ng Diyos si Abraham, handa siya magbayad. Anak niya, kaya niyang ibayad. Siyang 10 taon, inintay niya na nabig siya na magkaroon ng anak. Pero handa niyang ibayad ang dugo ng kanyang anak bilang pagtugon sa Panginoon. Di ba di naglalarawan na sa pagtugon sa Diyos mayroong kang halagang babayaran. Napakahalaga ulitin ko ang pangungusap ng Panginoon. Bakit minsan hindi natin maranasan kung may tunay na ba talaga ng Diyos? Kasi nga, minsan ayaw natin magbayad ng halaga. Kung hindi ka magbabayad ng halaga, bububul ka pa rin ng halaga. Alam mo kung saan? Sa kasalanan. Wala naman Diyos ang tao eh. Kung ayaw mo bububul ng halaga para sa pangungusap ng Panginoon, bububul ka ng halaga para sa bisyo. Mauubos ang pananalapi mo sa bisyo. Malululong ka sa droga, malululong ka sa bisyo. Wala pa rin. Kaya pumili ka. Sino ang paglilingkuran mo at gugugulan mo ng panahon? Saan mo igugugulin ang iyong, saan ka mag-i-invest? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit.
Sapagkat sa langit ay walang tama at walang magnanakaw, walang bugbog na sinsira ng inyong kayamanan. Sapagkat kung saan naroon ang inyong mga puso, ang inyong kayamanan ay doon ang inyong mga puso. Kaya kung hindi ka mag-i-invest ng kayamanan, hindi ka bubukol para sa pangugusan ng Panginoon sa buhay mo, bubukol ka ng pananalapi para sa karamdaman. Yes, para sa karamdaman. Diyan lang mapupunta yan sa karamdaman, pangangailangan. Ano sabi ng Panginoon? Ihipan ko ang lahat ng inyong mga pinagpagulan at mauuwi sa wala. Kaya sa oras na ito, pinapipili saan ka mag-i-invest sa Panginoon. Dito pa lang, sunod-sunod. May nanilingil na nga sa amin. Hindi kami makakaya. Sabi namin, wait lang. Alam mo bakit? Sunod-sunod yung gawain, yung packing, 10,000 na higit na gastos namin. May harvester pa, na-pledge pa sa harvester, pastor's meeting pa, jubilee pa sa gabi. Sunod-sunod. Ako pinaghahanap buhay ka. Ang kinikita ko, binubungol ko para madala ko ang mga kaluluwa sa gawain ng Diyos. Dahil alam ko, ilang panahon na lang nalalagay sa akin. Sasalubungin ko na ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lahat tayo dito ay mananampalataya na tumanggap na sa Panginoon, ay paayag mo na ang pagtanggap sa Panginoon. Sa nasa online, maaaring hindi mo ba nakikilala si Jesus, hindi mo pa siya natatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang unang dapat mong gawin para maranasan mo ang pangungusap ng Diyos, tatapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap. Ituloy ko yung sa higit panalangin. Sumunod ka sa panalangin ito at ilang Diyos. Inaamin ko po. Wala akong interes sa mga bagay na may kinalaman sa iyo. Ang interes ko ay kung paano ako mabubuhay ng maayos. Magiging maliwasa, maranasan ko ang lahat ng klase ng pamumuhay dito sa mundo na ginagalawan ko. Tinanawawaan ko ngayon, napakalahaga para ng pamumusan sa amin mga Diyos. At kailangan itong bayaran ng halaga para pamumusan mo ay aming mga Panginoon. Kaya sa oras na ito, katawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga nagawang pagkakasala at pagkukulit. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kitang pumasok, maghari sa akin, pinakasentro ng puso. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong muling pagkabalik, ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapatuloy ko ang panawagan sa oras na ito bukas ang altar. Saan ka nagpapakahirap? Sa pangungusap ba ng Panginoon? Saan naroon ang interes mo? Sa pangungusap ba ng Panginoon? O sa material na bagay? Ano ang pinahalagaan mo? Sa panahon na ito, napapakinggan na ang alinaw-naw ng tigmaan. Handa ka ba? Malapit ang dumating ng Panginoon, napapakinggan mo ba ang tinig ng Diyos? Gano'ng kalakas sa iyo ang tinig ng Diyos? Gano'ng kalakas sa iyo ang pangungusap ng Panginoon? Kung napakahina, kaya napakadali mo, baliwalain, isa
Lord, oh God, hinihingi ko po Panginoon, tulungan mo ang iyong anak. Lord, ibangon mo po siya sa kapakanan ng kanyang buong sambahayan. Tulungan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan. Ano man ang nasa ng puso niya, bigyan mo ng katugunan. Iligtas mo ang buong sambahayan niya ng ilang Diyos. Lord, oh God, pagpalain mo ang ilang mahalo, oh God. Mangusap ka sa kanilang puso. Ang mga anak mo ito, mangusap ka sa kanilang puso. O palakasin mo ang sigaw ng iyong kilig sa kanilang mga puso ng ilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong anak, mangusap ka sa buhay niya. Pagpalain mo ang Panginoon ang anak mo ng ilang Diyos. Lord, ay mo na mo ang iyong mapagpalakunan sa kanilang buhay. Ingatan mo ang mga bata ng ilang Diyos. Yes, Lord, ang pagpalain mo ang iyong anak. Lord, ang pagpalain sa kanilang Yes, oh God, in Jesus. Ay, natin tumayokin na natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lord, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, gamit mo ang bumawa sa iyong mga anak. Lord, oh God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. God, nag-usap ka. O, huwag mo kayong tulutan ng bawat isa ng mga ng na ito na hindi mo kinausap ng ilang Diyos. Ilusin mo po sila ng ilang Diyos. Dahil malibang ilusin mo ang puso namin, hindi kami makatatagal ng ilang Diyos. Lord, oh God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya. Yes, oh God. Praise the name of Jesus. Praise ang isang paborito natin ba? Salamatan natin ang mga kapatid sa Panginoon, pinabayaran ang pangungusap ng Panginoon. Yan po ang huwag niyong kalilimutan. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalaki kayo ng ating Panginoon. Nakakapaglalihan sa lahat. Amen. Dismiss na po tayo at magandang umaga sa inyong lahat.